Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, maraming salamat po Haring Nicobing Disrapio. So, isang mapagpalang oras sa ating lahat, no? Sa lahat ng sumabaybay sa ating programa sa Kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatum Is, no? Sa lahat ng mga viewers sa gabing ito, sa mapagpalang oras po sa ating lahat. So, bago ko po tatalakayin sa gabing ito ang ating tema tungkol sa kaharian ng Diyos,
ayon po sa programa ng ating Panginoong Diyos. So, bago po ang lahat, ako po ay nagbibigay-pugay po sa aming mahal na dakilang guro na walang iba ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Undo Riam Bonanza. At ganun din sa aming 5 spiritual mothers, no? Nandyan po sila ngayon nakatira sa Purok New Jerusalem sa Talisay, Dapitan, Shrine City, no? Sa Zamboanga del Norte. Isang mapagpalang oras po sa inyo, aming minamahal na mga nanay. At ganoon po sa aming mahal na Pangulo, na walang iba ang aming mahal na prinsipe, no? Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang aming President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Isang mapagpalang oras po, mahal na prinsipe. At ganoon po sa iyong kapatid na walang iba, Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang aming President sa Philippine Deuterium, no? Development and Management Corporation. So, isang mapagpalang oras po, Haring Adolfo Riam Bonanza. So, sa lahat, mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa oras na ito, ako po ay nagpapasalamat din naman sa lahat ng mga 12 tribes sa kaharian ng Diyos at sa lahat ng mga 12 apostoles na mula Region 1 hanggang Region 12, no? Isa po dyan na nakabilangan ng aming Regional Director sa Region 2 na walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. Isang mapagpalang oras, Hari, mayong gabi. At ganoon din sa inyong Reyna Rose Padillo Ligutom, mayong gabi po, Reyna. So, sa lahat ng mga 70 prophets, no? Mula Luzon, Visayas at Mindanao, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. At ganoon din sa lahat ng mga municipal leaders, barangay down to Purok leaders sa kaharian ng Diyos. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. So, kami po ngayon nandirito na naman upang magbigay o magpapahayag tungkol sa programa sa kaharian ng Diyos or the Kingdom of God, no? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito po ay itatayo upang doon tayo ay papasok, no? So, bagaman ang kaharian ng Diyos ay binigyan po ito ng mga iba-ibang direction or the Kingdom of God. Ito po ay binigyan po ito ng mga iba-ibang implementasyon sa salitang kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos, pag binanggit mo ito, ang tanong, sinong may-ari? Diba? So, ang Diyos. So, siya po ang may-ari, ngunit ang plano ng Diyos ay itayo ang kaharian ng Diyos. So, saan po ito niya itatayo? Ito po ba ay nandoon sa taas ng kalawakan? O di kaya dito po sa baba? No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, pag binanggit po natin ito, sino may-ari? Ang Diyos. Ngayon, saan po niya ito unang ititayo? No? Ititayo. O saan po niya ito unang tinayo?
So, gumamit po siya ng mga bansa. No? So, anong pong bansa ang mga unang pinili ng Diyos upang itayo ang kaharian ng Diyos? Bagaman ayon po sa history, sa banal na kasulatan, mayroon pong pinili ang Diyos, no? Saan? Doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem. No? Ngayon, ano po o sino-sino ang mga pinili? Una dito na pinili ay si Saul, no? King Saul. Pangalawa, si King David. At pangatlo, si King Solomon. Saan sila naging hari? Doon sa isang bansa na Israel. So yan po ang umpisa sa istorya sa Kingdom of God o ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, nung natapos na sila naghari, gumamit na naman ulit ang Diyos ng tinatawag na bansa. Bansa. Bagaman dito, isang bansa lang ang pinagtatayuan ng tatlong hari mula ni King Saul, ni King David, at ni King Solomon. Noong natapos na sila na naghari sa Israel, pumili na naman muli ang Diyos. Ngunit mga bansa na ang kanyang pinili. So, ibig sabihin, sa makatuwid, ay buong daigdig, no? O kaharian sa buong daigdig. So, ayon po sa world history, ano ang mga bansa na ginamit ng Diyos na kaharian sa buong daigdig? Bagaman pumili ang Diyos ng 4 na bansa. No? 4 na bansa ang pinili ng Diyos na maging kaharian sa buong daigdig. Ang una ay ang Medo-Persia, Babylonia or Babylon. Ayon po sa unang bansa na naging kaharian ng Diyos sa Babylonia. Yan po ang unang bansa. Pangalawa, yung Medo-Persia. Pangatlo, yung Greece. At yung pang-apat, yung Roma o Rome. So yan po ang naging tanyag sa history na naging kaharian sa buong daigdig. Ngayon, dahil man sila ay natapos na naghari o naging tanyag na kaharian sa buong daigdig, ang tanong mga kapatid, dahil natapos na sila na naghari sa buong daigdig, ang tanong, ang istorya ba ng Diyos sa kaharian ay natapos na rin? No? So, hindi natapos sapagkat ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Bakit? Na magtayo siya ng kaharian sapagkat siya po ay maghari sa buong daigdig. Ngayon, itong 4 na bansa na pinili ng Diyos sapagkat tapos na sila, ang tanong, pumili ba muli ang Diyos upang doon na naman ipatuloy o ibigay
ang programa sa kaharian ng Diyos. So, pumili pa rin siya. Kaninong tao o sinong tao ang kanyang pinili? Walang iba, mga kapatid. Si Panginoong Jesus. So, speaking sa pangalang Jesus, mga kapatid, ang tanong, saan siya nakatira? Oh? Ayon sa ating nalalaman, walang iba na tirahan ni Jesus. Itong Jerusalem. No? Jerusalem. Tanong mga kapatid, Jerusalem po ba ay nandoon po yan sa taas? Bagaman dito sa una, Israel, pumili ng mga hari, mula kay King Saul, ni King David, ni King Solomon. Pagkatapos dito, pumili muli ang Diyos ng mga bansa. Mula Babylonia, Medo-Persia, Greece, hanggang sa Roma. Itapos na naman. Tapos na. Ngayon, sino na naman ang pinili ng Diyos upang ipagpatuloy muli yung istorya sa kaharian ng Diyos? Walang iba ang ating Panginoong Hesus or Kristo. No? Ngayon, pag tinawag o binanggit natin Kristo, ano ang ibig sabihin? Yan po ay sinugo. Ano ang kanyang dala? Sapagkat pag sinabing sinugo, ibig sabihin, mayroon po siyang dala. Ano ang kanyang dala? Upang doon niya ipapahayag ang kaharian ng Diyos or the kingdom of God. Saan? Sa bansang Jerusalem. Kung ating babasahin sa banal na kasulatan, ano ang dala ng ating Panginoong Hesus? Ayon po yan mababasa sa Lucas 4:43. Ganito po mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So, ibig sabihin, pag sinugo o Kristo, may isusugo. Sino yung isusugo? Ang ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang dala? Dapat ko namang ipangaral ang mabubuting balita. Ano yung mabuting balita? Tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo. Ngayon, saan niya pinangaral? Doon, sa Jerusalem. Bagaman kilala ang ating Panginoong Jesucristo na siya po ay Diyos, ang tanong, tinanggap kaya ng mga tao doon? So, hindi tinanggap. Bagaman ang kanyang titulo ng ating Panginoong Hesus, siya ay hari. Ano pa ang kanyang titulo? Pastor. O hari. Yan po ang dala ng titulo ng ating Panginoon. Ngunit, ang tanong, tinanggap ba ang ating Panginoong Hesus? Bagaman kilala siya sa buong daigdig na siya ang Diyos, siya ang Kristo, ang tanong, tinanggap kaya siya ng mga tao? So, dahil man siya ay
sinugo upang ipahayag ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos sa isang bansa na pinili na tinawag na Jerusalem. Bagaman kung ating balikan na naging tanyag na kaharian sa buong daigdig ng mga bansa mula Babylonia, Medo-Persia, Greece at Rome. No? 4 na naging tanyag na kaharian sa buong daigdig. Pang-5 sana, no? Ang Jerusalem. Ngunit hindi pa rin tinanggap ng mga tao. Kaya sa galit ng ating Panginoon, dahil hindi man siya tinanggap, hindi pa rin siya pinaniniwalaan ng mga tao, kaya anong sinabi sa banal na kasulatan? Kung ating babasahin, pakibasa, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakamukha. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, dahil hindi man siya pininiwalaan at hindi rin siya tinanggap doon sa pang-5 bansa sana na siyang Jerusalem, na pang-5 na maging tanyag sana na kaharian sa buong daigdig. Sapagkat ang programa ng Diyos ay magtayo, no, ng kaharian ng Diyos. Dito sana, ang 5 bansa na tinawag na Jerusalem, na pinili ng Diyos, ngunit ang masama hindi man tinanggap. Kaya, umalis ang Diyos. No? Ayon sa kanyang sinabi, alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa. So ngayon, sino kaya ang mapalad na pang-5 na bansa na maging tanyag na kaharian sa buong daigdig? Bagaman bansa lamang ang tinutukoy sapagkat sinabi, ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Hindi yan sa taas, kundi bansa ang binanggit ng Diyos. Sapagkat pag binanggit mo kasi itong tungkol sa kaharian ng Diyos, agad-agad po yan turo doon sa taas. No? O saan-saan na lang yan ituturo. Pwede daw yan dito sa puso ng tao. No? At pwede rin doon sa ilalim ng lupa. Pero bansa man ang tinukoy ng Diyos, sino kaya ang masunod? No? Yung sinabi ng Diyos o yung mga sabing-sabi ng mga tao? So malamang ang utos ng Diyos. Bakit? Wala na dito sa Israel, wala na. No? Yung mga hari na pinili ng Diyos. Pangalawa, pumili na naman ang Diyos ng bansa na maging tanyag na kaharian. Ginamit pa rin ang bansang Babylonia, Medo-Persia, Greece at Rome. Wala pa rin, natapos. Bakit natapos? Hindi sumunod sa utos ng Diyos. Nagkanya-kanya sila. No? Nagkanya-kanya. Ngayon, dahil wala na dito, inalis ng Diyos, no? Umili na naman ng isang tao na may laman at may katawan na walang iba ang ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi pa rin tinanggap. Hindi tinanggap. Nandoon na sana, bibigay na lahat, kayamanan, lahat ng kayamanan ng Diyos, doon sana niya ibibigay. Ngunit hindi man siya tinanggap, kaya inalis ang kaharian doon at imiligay sa isang bansa na nagkakabunga. So yan po ang ating hahanapin ngayon. Bagaman sinabi ng Diyos, dahil inalis niya ang kaharian, nag-utos pa rin ang Diyos. Saan niya inutos? Doon sa lahat ng mga tao.
Sabi ng Diyos, ayon po sa banal na kasulatan, Matthew 6:33, ano ang sinabi? So, ito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Sino yung nagsabi doon sa Jerusalem? Si Panginoong Hesus. Bakit? Inalis niya ang kaharian at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Inutos niya sa lahat ng mga tao na hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi yung kaharian at ang Diyos, hindi po yan magkahiwalay, mga kapatid. Nung nasaan ang kaharian, nandoon ang Diyos. No? Bagaman si Jesus ang inutusan upang itayo ang kaharian ng Diyos. Hindi tinanggap ng mga tao, inalis ang kaharian doon sa Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ang tanong, ano ang mga palatandaan doon sa isang bansa na doon na mapalad niyang binigyan sa kaharian ng Diyos? Kasi mayroon siyang mga palatandaan. Pero sa ngayon, pag binanggit po natin ang kaharian ng Diyos, ang iba naman na nagsasabi ay hindi mo malalaman yung kaharian ng Diyos, Brad. Oh? Walang nakaalam sa kaharian ng Diyos. Eh paano kung sabihin namin na mayroong nakakaalam? Mga kapatid, sino yung nakakaalam? Basahin po natin. Ayon po sa San Juan 16:13. Ano ang sinabi ng Diyos? So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating. Nung dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Napaka linaw po, no, mga kapatid, ang sinabi sa banal na kasulatan. No? Noong dumating ang ating Panginoong Hesus, na nagsasabi siya ng katotohanan, ang tanong, pinaniwalaan ba? Hindi. No? Eh, maski nga sa kanyang pagka-Diyos, hindi nga siya nakaupo. No? Kahit man isang minuto na bilang Diyos, o kilalanin ng mga tao na siya'y Diyos, na siya'y hari, na siya'y pastor o pari man, hindi nasubukan ng ating Panginoong Hesus na umupo kahit man lang isang minuto. Kaya, inalis niya ang kaharian doon sa Jerusalem at ibinigay sa isang bansa. Ang tanong, mga kapatid, walang nakakaalam sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi namin, paano kung mayroong nakakaalam? Kaya nga, sinabi ng Diyos, pag dumating yung Espiritu ng katotohanan, ay siyang magsasabi. Anong sasabihin? Pawang katotohanan. At hindi siya magsasalita ng ayon sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, may magutos. Kagaya ba ng ating Panginoong Hesus? Inutusan. Ngayon, wala na doon ang Diyos. Na sana, nandun na sa isang bansa. Ang tanong, ano ang dala doon sa isang bansa na naman na doon niya ililipat ang kaharian ng Diyos? Ano ang dala? No? Kaya, kung ating babasahin yan sa banal na kasulatan, ayon po sa Revelation 2:17, pakibasa natin, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang may pakinig
ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. Batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan Ayun. na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. So, ibig sabihin, may nakakaalam. No? Ano yung nakakaalam? Yung mga tumatanggap. So, ibig sabihin, hindi lahat. Kaya sabi ng aming mahal na dakilang guro, hindi lahat ng umahawak sa banal na kasulatan ay alam nila ang nilalaman. Bakit? May yung pinili ang Diyos na siya lang ang makapagbukas dyan. Oh? Hindi dalawa, hindi tatlo. Isa lang ang pinili. Kagaya ba na ating Panginoong Sus? Doon sa Jerusalem, siya lang naman ang may dala ng the kingdom of God o kaharian ng Diyos. Hindi siya tinanggap. Paglipat dito sa isang bansa na pinili, ano ang dala? Kaya, hindi po kami mahiya na sabihin na paglipat doon sa isang bansa, kailangan ang kanyang ipapahayag, ang kanyang dala ay tungkol pa rin sa kaharian ng Diyos, sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. Na walang iba na nagpapahayag doon sa isang bansa na pinili, mga kapatid, kundi lamang ang aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Pilimon Undok Riambunans. Kung nagsabi ang ating Panginoong Hesukristo na Jesus doon sa Jerusalem, pagdating dito sa isang bansa, sabi sa banal na kasulatan, ako na'y mayroong sariling bagong pangalan. Hindi man siguro sinungaling ang Diyos na sabing ako na'y mayroong sariling pangalan. Saan? Doon sa isang bansa. Kung sino yung nagsigaw sa kaharian ng Diyos, yun ang bagong sariling pangalan. Walang iba ang nagsigaw sa kaharian ng Diyos, ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambunans. Kaya dito namin ipapahayag yung mga nakatagong lihim na nawala doon sa panahon ni Jesus, na hindi tinanggap ng mga tao, kundi dito na mabuksan sa kanyang bagong pinili, na doon ay mapalad na pinagbigyan ng kaharian ng Diyos doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Bagaman dito ay sa talinghagang salita isinabi o sinalaysay na ating Panginoong Jesucristo, pero pagdating dito sa bansa na nagkakabunga, ito na ay hindi na niya ipapahayag yung mga talinghagang salita, kundi ito ay kanyang bubuksan upang malaman sa lahat ng mga tao. Kayan po ang aking bubuksan sa gabing ito, ayon po sa inutos sa amin ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Undok Riambunans, na mayroon po kaming patunay na tracing patutuo sa bansang nagkakabunga kung alin, kung saan ang bansa na tinutukoy. Kaya, ayon po sa nauna na nagpatutunay o nagpapatutuo na walang iba na kanilang binanggit, bansang Pilipinas. Kayan po ang aking patutunayan sa gabing ito, na tunay po ba na mapalad ang bansang Pilipinas na siyang pinagbigyan ng kaharian ng Diyos? Biblia ang magpapahayag. Bakit sabi ko Biblia ang magpapahayag? Sapagkat nandoon isinulat ang mga nakatagong lihim sa salita ng Diyos
kung atiyang babasahin sa banal na kasulatan, kung nasaan ang kaharian ng Diyos na ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga, basahin po natin, Revelation 17:10. Pakibasa natin, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ano? At sila'y 7 hari. 7 hari. Ang 5 ay nangagbuwal. Ang isa'y narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. So, gumamit ang Diyos ng talinghagang salita sa banal na kasulatan o parable, ginamit niya itong 7 hari. No? Ang tanong, sino-sino itong mga tinutukoy na nakatagong lihim sa salita sa banal na kasulatan ayon sa mga parabol? Sapagkat sinabi ng Diyos, sila'y mga 7 hari. Ang tanong, sino-sino itong mga hari? At ano ang kanilang kalagayan doon sa bansa nga nagkakabunga, sapagkat doon man ibigay ang kaharian ng Diyos na mayroong 7 hari. No? Na ang sabi sa banal na kasulatan na ang 5, no? Ang 5 sa kanila ay nangabuwal. No? Ayon po sa sinabi o itinuro ng aming mahal na dakilang guro, yung 5 hari na nabuwal na, sapagkat 7 man sila, no? Na ang sabi sa banal na kasulatan na ang 5 sa kanila ay nabuwal na, o ibig sabihin patay na. Sino yung una doon sa 5? No? Walang iba. Si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Ang pang-apat, Ramon Magsaysay. Ang pang-5, Carlos Garcia. Ito ang tinutukoy sa parabol sa banal na kasulatan na ang 5 sa kanila ay nabuwal na, ibig sabihin patay na. Oh? Oh, patay na. Ngunit sinabi sa banal na kasulatan, no? Yung pang-6 ay hindi pa dumarating. Isino kaya yun ang tinutukoy? Sapagkat wala naman sila. Nangabuwal na. Ang tanong, sino yung sumunod na naging presidente o pangulo? Walang iba. Yung pang-6, si Diosdado Macapagal. Kaya dito sa pang-6 na sinasabi na yung pang-6 ay narito na. Sino yun? Walang iba, si Diosdado Macapagal. Sa panahon ni Diosdado Macapagal, siya po ay naging president sa ating bansang Pilipinas at nagtayo o nagtatag po siya sa sinasabing Concon Delegate, no? Yan po ang itinayo ni Presidente Diosdado Macapagal sa ating bansang Pilipinas. Na
dito po ay hinimok ni Presidente Diosdado Macapagal ang lahat ng mga matataas na antas na tao, yung mga mayroong pinag-aralan, no? Yan po ay mga abogado, no? Mga abogado. Kaya tinawag sila na Konkon Delegate. No? Na ang ibig sabihin, Constitutional Convention Delegate o samahan ng mga delegado, yung ibig sabihin yung mga matataas na mga abogado na humahawak sa batas. Isa na diyan na kasama ni Diosdado Macapagal si Ferdinand Marcos. Na habang presidente si Diosdado Macapagal, dahil kilala si Ferdinand Marcos na tanyag na talagang pinakamagaling na abogado, kaya nasama siya sa Konkon Delegate. At isa din siya doon na nagbibigay o nagpapahayag sa mga batas o gumagawa ng mga batas. No? Kaya nung sinabi sa banal na kasulatan na ang pang-anim ay narito na. No? At yung pang-pito ay wala pa. Bakit wala pa? Dahil doon sa termino ni Diosdado Macapagal, hindi pa naman presidente si Ferdinand Marcos. Siya pa lang ay kasama doon sa itinayo ni Diosdado Macapagal na Konkon Delegate. Kaya sinabi sa banal na kasulatan na ang pang-pito ay hindi pa dumarating. No? Ngunit pagdating niya ay siya dapat magtuloy, no? O magtagal sa sandaling panahon. Bakit? Dahil nung natapos na si Diosdado Macapagal ng kanyang termino, nung wala pa si Ferdinand Marcos, para matupad yung hula na siya ang pang-pito, nung natapos na ang termino ni Diosdado Macapagal, insakto man ito na naging presidente si Ferdinand Marcos. Ibig sabihin, dahil tapos na ang termino ni Diosdado Macapagal, inilipat ngayon ni Diosdado Macapagal kay Presidente Ferdinand Marcos yung Konkon Delegate. Kaya nga, sa panahon ni Ferdinand Marcos na siya Pangulo sa ating bansang Pilipinas, siya na ang presidente sa Konkon Delegate, siya pa ang presidente sa Pilipinas. Kaya nagawa ni Pangulong Presidente Marcos ang lahat ng mga batas. No? Lahat ng mga batas nagawa. Isa na doon para matupad yung hula na si Ferdinand Marcos na siyang pang-pito, na siya pa yung pang-walo. Bakit siya pa yung pang-walo? Dahil doon sa kanyang termino na siya'y Pangulo sa ating bansang Pilipinas, para matupad ang hula na siya yung pang-pito at siya pa yung pang-walo, nagtatag siya ng tinatawag na referendum. Bakit? Ano ba yung referendum? Para magtagdag sa mga panahon na bilang pag-upo niya sa ating bansang Pilipinas na naging Pangulo. At nagtatag siya doon sa tinatawag na samahang nayon. Kaya yung pang-pito na siyang pang-walo, bakit siyang pang-walo? Dahil ipinasok niya, binago niya yung
democratic government at binago niya ito, ginawa niya itong parliamentary government. Kaya siya yung pang-7, siya yung pang-8. Bakit? Ayon sa hula, sa nakasulat, ngunit siya yung umupo lang sa kunting panahon. Dahil sa kanyang bagsik, no? Dahil pinatatag niya yung tinatawag na democracy, na siya po ay naging presidente sa CONCON delegate, siya pang presidente sa ating bansang Pilipinas, dahil doon sa parliamentary government, na ipasok siya na siya pinakaunang prime minister sa ating bansang Pilipinas. Kaya nagawa niya yung mga batas na ang sino mang hindi sumunod sa kanya, na kahit man mga congressman, senador, ano pa mang uri doon sa kanyang pamamahala, ay kanya niyang tanggalin kung hindi sumunod doon sa kanyang batas. Kaya natupad yung hula na siyang pang-7, na siyang pang-8, at umupo lamang siya sa kunting panahon. Bakit umupo lamang siya sa kunting panahon? Dahil nung siya naging prime minister, yun naman ang pag-alsa ng mga tao. Ano yung ginawa ng mga tao? Nag-people's power. Sino yung nangungulo sa people's power? Walang iba. Cory Aquino. Kaya kung ating basahin yan sa banal na kasulatan, ayon po sa Judas 1:11. Kibasa ang ating friends. Judas. Dan sa bagong tipan yan. Sumunod sa Santiago. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa aba nila, sapagkat sila'y nagsilakad sa daan ni Cain. At nagsidalupong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam. Dahil sa upa. At nangapahamak sa pagsalangsang ni Cory. Maliwanag ba ang ating narinig? Sa pagsalangsang ni Cory, sa pamamagitan ni Cain at ni Balaam. Sino yung si Cain na tinutukoy sa banal na kasulatan? Si Presidente Ferdinand Ramos. Fidel Ramos. Yun ang tinutukoy na si Cain sa banal na kasulatan. Bakit si Balaam? Sapagkat mayroong isang pare na si Cardinal Sin, 3 sila para mapatalsik si Pangulong Presidente Ferdinand Marcos, para matupad yung hula na siya ay pang-7, na siya pa ang pang-8, ngunit uupo lamang siya sa kunting panahon. Dahil people's power man sa pamagitan yung 3 na si Cain, si Balaam at saka ni Cory. Yan yung tinutukoy sa banal na kasulatan na kailangan maganap saan doon sa isang bansa nga nagkakabunga kung nasaan niya ibigay ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis ito sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Ngunit mayroon pong direksyon, sapagkat sinabi ng Diyos, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Saan hanapin? Doon sa isang bansa nga nagkakabunga, na mayroong 7 hari, na ang 5 sa kanila ay nabuwal na ang pang-6 ay narito na, at ang pang-7 ay wala pa. Ngunit sa pagdating niya, upo siya sa kunting panahon na siyang pang-7, na siyang pang-8, na walang iba, Presidente Ferdinand Marcos.
mga kapatid. Kaya nga, yung pag-upo ng ating Presidente Marcos, nga naging Prime Minister siya, lahat ng kanyang mga batas na ihulog ay kailangan niyan matupad. Kaya siya yung tinawag ng mga tao noon na mga diktador, no? Diktador, sabi ng mga tao. Ngunit hindi man naunawaan ng mga tao yung plano ng Diyos. Eh ngayon, sino lang ang nakapagbigay ng paliwanag o nakapagbukas ng nakatagong lihim sa banal na kasulatan? Hindi po ako mahiya ang aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Pilimon Ondok Riambunansa. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, saan po ito naganap? Ayon sa nakahula sa banal na kasulatan na walang iba dito sa ating bansang Pilipinas, no? Sapagkat dito lang naman yan naganap na kung saan inalis ang kaharian sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga na walang iba na mapalad na pinagbigyan sa kaharian ng Diyos ang ating bansang Pilipinas. Sapagkat dito man naganap ang istorya sa Diyos. Bakit? Iwala na doon ang istorya ng Diyos. Basahin natin. Ayon po sa 2 Crónicas 15:3. Pakibasa natin, friends. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos. Walang Diyos. Na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Napakaliwanag po mga kapatid ng ating narinig. Malaon ng walang Diyos sa Israel. At wala ring tagapagturo. Sino bang magturo? Wala na si Jesus Hindi tinanggap. Nasana, nandoon sa isang bansa nga nagkakabunga. Ngunit, nagbago lang ang pangalan. Bakit? Sinabi nga niya ako na'y mayroong bagong sariling pangalan. Kung sino yung nagsigaw tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, yun ang bagong pangalan. No? Walang iba pa naman na nagsigaw sa kaharian ng Diyos mula noong taong 1982. Pinapahayag o sinisigaw ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Riambunansa, na ang Pilipinas ang siyang mapalad na pinagbigyan ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, hindi po kami mahiya sapagkat mayroon namang patunay. Mayroon kaming ebidensya sa banal na kasulatan. Sapagkat ang banal na kasulatan, doon nakatago ang mga lihim ng salita ng Diyos na walang makapagbukas at wala din makapagsara. Maliban lang sa may-ari. Ngayon, Diyos ang may-ari sa kaharian ng Diyos, siya po ang magbukas. Ngunit gagamit siya ng mga may katawan na may laman. Doon niya iaaral katulad ba ni Jesus, ating Panginoon. Sino ang kanyang tinuruan? Yung mga 12 apostol. Hindi man tinanggap sila doon, pinapatay naman lahat ang kanyang mga kasamahan ng mga 12 apostol. Ngunit, pinangako ni Jesus, Panginoon Jesus, huwag kayong mag-alala na kahit mamatay man kayo, muli kayong mabubuhay. Ang tanong, doon ba sa Jerusalem mabubuhay yun? Hindi. Sana doon na sa isang bansa. Kaya nga sinabi ng Diyos, ang may pakinig ay makinig. Sabi ng Espiritu, saan? Sa mga iglesia. Bakit tayo naman ang mga iglesia ng Diyos? Kaya nga mga kapatid, hindi po kami mahiya at higit sa lahat magpapasalamat kami na ang istorya ng Diyos wala na sa Jerusalem,
sana nandito na sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Rembonas. Kaya sa oras na ito, sa gabing ito, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng tagapakinig, sa lahat ng mga viewers, no? Isang mapagpalang oras sa ating lahat. At higit sa lahat sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Remboransa at sa kanyang anak na walang iba, ang aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza. At ganoon din sa aming Haring Adolfo B. Riambonanza. So isang mapagpalang oras sa lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles na nakabilangan po ng aming Regional Director sa Region 2 na walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, isang mapagpalang oras Hari, at ganun po sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom, isang mapagpalang oras. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng aming mga kapatid, lalong-lalo na po dyan po, no? Nandyan po sila ngayon, ang iba sa ibang bansa, no? Sa London, na isa po dyan na kasama namin na walang iba, Reyna Shirley Del Rosario, isang mapagpalang oras, Reyna, happy watching, no? So, lalo po dyan sa, sa Saudi, no? O sa Kuwait, Saudi, sa Kuwait, mayroon kaming mga tagapagsubaybay din dyan. Na mayroon kaming kasamaan dyan sa Kuwait na walang iba si Prinsesa Claribel Baltasar, isang mapagpalang oras po, Prinsesa. So, sa buong pwersa ng The Kingdom of God, lalong-lalo na po sa lahat ng royal family, ng Riambonanza family, ako po ay umupugay sa inyo at nagpapasalamat na walang humpay na suporta po sa amin sapagkat ang programa ng Diyos tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos o ang istorya ay nandito na sa ating bansang Pilipinas. Sapagkat tingnan po natin ang kilos at galaw sa daigdig at ang kilos at galaw sa isang bansa na pinili ng Diyos at doon niya ibinigay ang mga propesiya sa banal na kasulatan. Kaya, isang mapagpalang oras sa ating lahat. Ako po ang iyong lingkod, walang iba, Haring Roder Pagumpana. Maraming pong salamat po. So, ang susunod po naman ngayon na siya po ay magpapatunay o magpapatotoo sa ating bansang Pilipinas, ang ating kapatid na walang iba, Haring Robel, Baltasar. Ari, ayun na po. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita
pagkakita sa kaharian ng Diyos. Ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin.